Tama na po, aray. Ang sakit po. Naiiyak na saad ni Angel habang patuloy pa rin ang lalaki sa pagtato ng makulay na paru-paro sa gitna ng kanyang dibdib. Masayang nagdadaos ng Noche Buena ang karamihan, ngunit siya ay naroon at nagdurusa sa isang kasa na pinagbentahan sa kanya ng kanyang tiyuhin. Hindi niya mawari kung anong uri ng tiyuhin ba ang meron siya. Ito na lang ang kinikilala niyang pamilya. Ngunit ito rin pala ang magbibigay ng pasakit sa buhay niya. Siyensya na ganda, napag-utusan lang. Ganito talaga dito sa Kingdom Zone. Lahat ng ipinapasok na babae, minamarkahan ng paru-paro sa dibdib. Simbolo ito ng pagiging Magdalena mo. Nakakangising saad nito. Halos lahat ng parte ng katawan nito ay balot na ng tato. Agaw atensyon pa ang tatong cobra na may 3 ulo sa dibdib nito. Kita iyon lahat sa mga mata ni Angel sapagkat ito ay nakahubad pang itaas. Anging pantalon na itim lamang ang suot nito, kalbo ang ulo, at sa tansya niya ay nasa 40 na ang edad. Ano pong Magdalena, kuya? Kunot ang noong tanong ni Angel dito habang nakatingala sa lalaking patuloy pa rin ang ginagawang pagtatato sa kanyang dibdib. Hirap ding igalaw ang kanyang kamay at paa dahil sa pagkakagapos nito sa kama. Saan planeta ka ba galing? Magdalena, hindi mo alam. Bayarang babae yon. Ngayon alam mo na kung ano ang papel mo dito sa kasa. Saad nito habang tinitigil ang paggawa. Nakatitig sa kanya at nakangising aso. Lumaki si Angel sa payak na pamumuhay at walang magulang. Bata pa lang siya ay nang mawalay sa mga magulang. Ang sabi sa kanya noon ng kanyang lola, noong buhay pa ito, ay ang itay niya ay nagpakamatay dahil hindi matanggap ang pag-iwan ng ina para sumama sa ibang lalaking 7 buwan pa lamang siya noon. Kahit isang litrato ng kanyang nanay, ay wala siyang makita. Hindi rin niya alam kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Tanging ang lola na lamang niya noon ang mag-isang tumataguyod sa kanya para makapagtapos ng high school sa pamamagitan ng pagkokopra. May maliit na niyoga ng kanyang lola. At iyon ang kanilang kinabubuhay noon sa bukid noon. Matagal na rin kasing pumanaw ang lolo niya hanggang sa mamatay ang lola niya at kinuha siya ng kanyang tiyuhin. Binente na to ang maliit na niyogan at pinangakuan siyang pag-aaralin ng kolehiyo sa lungsod na siya palang malaking kasinungalingan at magdadala sa kanya sa kapahamakan. Pagdating pa lang niya sa bahay ng tiyo niya, ay impyerno agad ang kanyang buhay. Ginawa siyang alila nito at ng asawa nito. Naging yaya ng 3 maliliit na anak. Pareho ang mag-asawa na lulong sa sugal, bisyo. Kaya sobrang naaawa siya sa 3 maliliit na anak na mga ito, na halos sunod-sunod lang. 5 taon, 3 taon, at 1 taon kalahati. 5 buwan pa lamang siya sa mga ito nang sinabihan siya ng tiyuhin na ipasok sa trabaho. Pumayag naman siya sa utos nito dahil kitang-kita niya din ang kasalatan ng pamilya. Ngunit hindi niya lubos akalain na ganoong klaseng trabaho ang gusto nito para sa kanya. Anong klaseng tiyuhin ito? Bakit hinahayaan siyang mapahamak sa ganong klaseng lugar? Wala man lang ba itong pakialam sa kanya kahit konti? Kitang-kita pa niyang pag-abot nito na makapal na sobre mula sa babaeng malamang ay manager sa bar kung saan siya naroon ngayon. Gising kabayo pa ang tiyo niya nang papalabas na ito. Hindi nga siya nakuhang lingunin o tapunan man lang ng tingin kahit sandali. Tama na, maawa ka. Ang sakit. Sigaw niya. Sandali na lang ito, ganda. Kunting tiis na lang.
Uwi ka nito. Pinagtsansingan siya nito ngunit wala siyang magawa. Huwag po kuya. Pagmamakawa niya habang patuloy ang pagdaloy nang masaganang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ito alintana ng lalaki. Patuloy lamang ito sa ginagawa nito. Swerte na makauna sa'yo, ganda. Ang sarap mo. Nanayaw ang kanyang mga balahibo sa batok. Hindi niya matim na ang mukha ng lalaking nasa harap niyang halos kamukha na ng dyablo ang aangkin sa kanya. Buti na lang ay may isang babaeng lumapit. Nakita nito ang ginawang pangmulisya ng tattoo artist. Kaya isang malakas na sampal ang ginawad nito sa mukha ng manyakis na nasa kanyang harapan. Aray, sino bang... Madam, gulat na wika nito nang makita ang isang matangkad at matuputing babae na naka-short na itim at sobrang iksi. Naka-spaghetti strap na kulay pulang damit at may hawak na yose sa kanang mga dalayre. Galit itong nakatingin sa lalaki. Parang nabuhayan ng loob si Angel dahil may nagtatanggol sa kanya laban sa manyakis na lalaki. Hindi ko sinabing molestyahin mo. Pagtatataw lang ang trabaho mo dito. Asik ng babae. Tansya ni Angel ay nasa 50 anyos na ito. Ngunit sexy pa rin at sobrang puti ng balat. Halos kuminang na ang kutis nito dahil sa suot na kulay pula na damit. Yan mo na ako, madam. Sinanay ko lang naman ng kaunti. Hirit pa nito. Kaya ginawaran ulit ng ginang ng mag-asawang sambal. Bawat himas ay may kapalit na salapi. Alam mo bang milyon ang halaga ng babaeng yan? May pasobrang regalo pa para sa Pasko dahil saktong Noche Buena mamaya. At ikaw, wala kang ganyang yaman. Kaya tapusin mo ng ginagawa mo. Dahil isa ka lang tattoo artist dito. Bilis! Utos nito. Habang matamang nagbabantay sa lalaki. Nakapamewang pa ito na nakatitig sa para-parang inuukit sa dibdib ni Angel. Wala na yatang pag-asa pang maisalba pa ni Angel ang sarili sa impyernong lugar na iyon. Markado na siya. Hindi nang magbabago iyon. Tatanggapin na lamang niya na wala siyang asahang tulong. Wala na siyang kawala sa kasang iyon na bawat sulok ay may nakabantay. Walang takas ang sino mang naibenta doon. Gising! Isang sampal lang nagpagising sa kanya. Agad siyang napabangon. Nakatulog pala siya at napagtanto niya na hindi pa naginip lang ang nangyari sa kanya. Hindi ito totoo. Sambit niya sa kanyang sarili. Nagbabadyang tumulo uli ang luha sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magdrama, sanay na ako sa ganyan. Halos lahat ng mga unang ipinasok dito ay ganyan ang reaksyon. Hindi mo na ako madadala pa. O siya, suotin mo ito. Sabay tapo ng bigay ng pula at pasimpleng humitihit sa hawak na sigarilyo ng kanang daliri nito. Habang ang kaliwa naman ay nakapamewang. Ito lang po ba ang susuotin ko, madam? Tanong niya dito habang itinataas ang bikining tinapon kanina sa kanyang muka. Yan lang, bakit? May reklamo ka? Nakataas ang kaliwang kilay na tanong nito. Sasagot pa sana siya nang magring ang cellphone nito sa bulsa. Pasimple nitong dinukot iyon at itinapat sa tenga. Yes, bossing. Ito na. Pinagbibihis ko na para maging presentable sa customer na nakapili sa kanya. 5 milyon, bossing. Uwi ka nito sa kabilang linya at may palakhak pa. May nakabili na pala sa akin. 5 milyon. Ang laki naman yata. Bukas iba na naman ang bibili sa akin. Saklap. Ito na ata ang magiging buhay ko. Aniya sa kanyang sarili. Pagkatapos siyang magbihis ay hinila na agad siya ng ginang palabas. At doon ay may naghihintay na 2 nakaunipormeng kulay puti na mga lalaki.
Isinakay siya sa itim na kotse. Hindi niya alam kung saan ang tungo nila. Hindi rin pamilyar ang lungsod sa kanya. Mga 1 oras din ang biyahe nila bago nakarating sa isang malaking bahay. Madilim na kaya hindi masyadong makita ang kabuuan. Basta pagkababa nila sa kotse, ay diretso na sila sa elevator sa isang sulok. Nasa 3rd floor sila ng bahay nang tumigil ito at bumukas. Inakala niyang sasamahan pa siya ng dalawa. Ngunit noong makapasok na siya sa kwarto, ay biglang sumarado ulit ang elevator at iniwan siyang mag-isa sa kwarto. Palingalinga siya ngunit walang ibang tao. Sobrang lawak ng kama na kulay abo, ang bed cover. Pati ang kortina ay magkombinisyong kulay abo at puti. Napahawak siya sa kanyang sikmura nang makaramdam ng gutom. Kanina pang tanghali siya hindi nakakain, kaya kumukulo na ang kanyang sikmura. Ngunit wala siyang magawa kundi pakinggan ang huni nito. Bumukas ang pinto at isang matandang babaeng bumungad. Nasa tansya niya ay nasa 70 anyos na. May bitbit itong isang tray na babango at halatang masarap at mamahaling ulam. Bigla siyang natakam nang makita iyon. Hindi niya mapigilang mapalunok sa bawat pagsamyo ng amoy ng ulam. Manang, para sa akin po ba yan? Tanong niya dito habang sinasalubong ang matandang nakangiti papalapit sa kanya. Sabay kuha ng dala nitong tray. Oo, babae. Utos ng senyorito. Saan nito? Ang sarap yata nito. Oo. Tulad ng mga tao, ay naghahanda rin ng Noche Buena kaming taga-kabilang dimensyon. Noche Buena sa kabilang dimensyon? Takang tanong ni Angel, na hindi makuha ang ibig sabihin ng matanda. Bili pa ito, na inaabot sa kanya ang hawak na tray. Napatitig siya sa matanda. Kay werdo ng mukha nito. Tila hindi ordinaryong nilalang. Napansin din niya ang pagitan sa ilalim ng ilong nito. Walang tanal at walang hugis ang bibig. Diretso lang at ang mga mata ay parang sa pusa ang balintataw. Sinaway siya nito nang mapansin na tila kinikilatis niya ang kabuuan nito. Huwag na huwag kang tumingin sa alaga ko sa paraang ganyan. Uwi ka nito. Po, Gulat na tanong niya. Hindi na ako magkukunwari dahil malalaman mo rin sa huli. Kung noong una mong pagtira rito ay itinago ko sa iyo ang aming katauhan, sa pagkakataong ito ay hindi na. po, anong ibig niyong sabihin? Isa akong tagasilbi ng isang makapangyarihan na nilalang. Siya ay isang nilalang ng kabilang dimensyon na may mahalagang ginagampanan sa mundo ng mga tao. Umibig sa isang mortal, ngunit niloko. Kaya kung ano man ang ugaling namuo sa mabait kong alaga, ay kagagawan iyon ng tao. Napakunot ang noo ni Angel. Hindi niya maunawa ng nais ipabatid ng matanda. Napakalalim niyon para sa kanya. At saka nakapagtataka rin ang isa pang sinabi nito. Sa pagkakataong ito, ang wika ng matanda na tila ba'y naranasan na niyang tumira sa lugar o sa malaking bahay na iyon. Hindi pa naman siya nagkaroon ng amnesia. Malinaw pa ang alaala niya. At kahit sa panaginip ay hindi pa siya napunta sa bahay na ito. Maaari niyo po bang ipaintindi sa akin ang lahat, Lola? Saan po iyang kabilang dimensyon na sinasabi mo? Tanong niya. Hindi mo alam ang lugar ng mga engkanto. Engkanto? Ibig sabihin ay mga engkanto kayo? Gulat na tanong niya sabay tingin sa hawak na pagkain. Oo, pero katawang tao kami sa ngayon dahil nandito kami sa mundo ng mga tao. At huwag kang matakot sa pagkain na yan. Pagkain talaga yan ng mga tao. Dati mo namang natikman ang mga luto ko. O di ba tumakas ka pa nga rin para sumama sa ibang lalaki? At saka nakasanayan na rin namin kainin ang ganito
Kung tutuusin ay parang lahat ng araw sa aming mga engkanto ay espesyal dahil laging masarap ang pagkain. Wika nito. Ngunit hindi na maibsa ng sinabi nito ang kanyang pandidiri. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola noon sa Bukidnon, nung may nanligaw dito na isang engkanto. Nang alokin nito ng pagkain ngunit tinanggihan nito. Nagalit daw ang engkanto, kaya ang pagkaing nakahain sa harapan nito ay biglang naging ibang anyo. Ang kulay itim na kanin ay naging uod na kulay itim. Nakakadiring tignan. Kahit ngayon ay sariwa pa sa utak niya ang paulit-ulit na kwento ng kanyang lola. At hindi niya lubos maisip na sa pagkakataong ito ay makakasalamuha na niya ng totohanan ang nilalang na noon ay sa kwento lang niya ginuguhit sa kanyang isipan. Hindi na siya kumibo pa. Halos na estatwa na rin siya sa kanyang kinatatayuan. Kung sana panaginip lang ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung hanggang kailan itong pangyayaring tila kamalasan sa buhay niya. Kung buhay lamang ang kanyang lola, tiyak hindi niya mararanasan ang lahat ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Sumasakit ang kanyang ulo sa kakaisip. Kailan siya unang napunta sa malaking bahay na ito? Kahit sa panaginip ay hindi pa. Samantalang, nagpaalam na ang matanda sa kanya dahil natakot ito na baka mahalata ng amo nito na nakipagkwentuhan ito sa kanya at ibinulgar ang katauhan ng mga ito. Nakiusap pa rin ang matanda na sana ay itikom niya ang kanyang bibig. Hindi dapat mahalata ng amo nito na alam na niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang nakakasalamuha sa malaking bahay na iyon. Iniwan siya nitong mag-isa muli at hawak-hawak ang isang tray na punong-puno ng pagkain. Elanti din sana itong nakabili sa akin. Bago niya ako gustong pagsawanay. Bubusugin mo na ako, hanip. Aniya sa kanyang sarili. Totoo kayang sinabi ng matanda na hindi ito pagkaing engkanto? Mamaya nilinlang lamang ako ng paningin ko nito. Nagtatalo pa ang kanyang isipan kung kakainin ba niya o hindi. Ngunit sa huli ay nangingibabaw ang kanyang gutom. Hindi na niya matiis pakinggan ang tarimbre ng kanyang tiyan. Nilantakan na lamang niya ang pagkain nasa harap niya. Pakunwari pa sana siyang nandidiri habang iniisip ang kwento noon ng kanyang lola. Ngunit heto at simot at sobrang busog siya sa napakasarap na luto ng matandang katulong ng kanyang boss. Inilapag niya sa may mesang nasa gilid ng kama ang bakanting pinggan na nakapatong sa tray. Tinignan niya ang refleksyon niya sa malaking salamin. Nakabikining itim pa din. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Pero talaga namang pwedeng pansalang ang katawan at height niya bilang pang Miss Universe. Tiyanak all. Yun nga lang sumobra sa ganda. Kinulang naman sa talino. Hindi man lang siya nakatapos ng kanyang pag-aaral. Habang nakatitig sa napakalaking salamin, bigla niyang naalala muli ang wika ng kanyang lola noon. Ang salamin ang siyang portal ng mga elemento galing sa ibang daigdig. Kaya sinisiguro nitong laging may takip ng tela ang salamin. Upang makasiguro na hindi makalabas sa bagay na iyon ang isang elemento. Naparaning na siya tuloy. Habang nakatitig sa salamin, dito kaya lalabas ang lalaking nagmamay-ari. Napaupo siya sa kama at nag-iisip. Naalala niyang binenta lang siya, kaya matapos ang gabing ito, marahil ay ibang bahay na naman at ibang lalaki ang tatamasa sa pagkababae niya. Sobrang saklap naman ang buhay na to, sa isip niya. Nasa ganitong pag-iisip siya nang biglang bumukas ang elevator. Iniluwadawan ng bulto ng isang matangkad at gwapong lalaki. Nagtama agad ang kanilang paningin. Kaya bigla siyang napatakip ng dibdib at harapan gamit ang mga kamay.
Tansya na nasa 6 daw ang taas nito. Katamtamang laki ng katawan. At lalaking lalaki ang tindig. Nasa 30 malamang ang edad nito. Diretso lang itong lumapit sa kanya. Halos inilang hakbang lang nito at narating agad nito ang kanyang harapan. Anong pangalan mo? Tanong nito ng nakatiimbagang habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Angel po. Sagot niya habang nakayuko. Nagsimula na ring mangatog ang kanyang tuhod sa kaba. Sinong hindi mamamatay sa takot kung alam mong isang engkanto ang kaharap mo? Isang nilalang na nagkukunwaring tao. Kung pwede lang niya itong bistuhin. Ngunit nakakatakot iyong gawin. Baka mapatay siya nito. Hindi maaari. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Paligayahin mo ako. Utos nito. Hindi magawang titigan ni Angel sapagkat kinakabahan siya at natatakot. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Bigla nitong hinawakan ng kanyang uso at pinatingala. Sinuri nito ang kanyang buong muka at saka bumitaw. Humakbang ito palayo ngunit bigla din namang bumalik. Tinabig ang kanyang kaliwang kamay na nakatakip sa tato na nasa gitna ng kanyang dibdib. Bakit ka may tato? Hayop. Niloko nila ako. Nagbayad ako sa kanila ng 5 milyon para makuha kitang berhen. Pero isa ka na palang basahan. Uwi ka nito. Nanggagalay ito at nanlilisik ang kulay berde ng mga mata. Mas lalo siyang natakot. Magsasalita na siya nang bigla siya nitong sampalin sa kanang pisngi. Sobrang sakit. Kaya halos nangapal ang kanyang buong muka. Tumingala ulit siya para magsalita, pero pinagsasampal ulit siya nito. Naglakad ito papunta sa drawer at may kinuha doon. Nagulat siya nang itinaas ng kamay nito ang isang dekalibring baril. Halos naligo na siya ng pawis. Kahit naka-on ang aircon. Sobrang nervyos na niya ng mga sandaling iyon. Lumapit ito pabalik sa kanya at itinutok ang hawak na baril sa kanyang ulo. Sobrang nahalata ang pangangatog ng kanyang tuhod. Nanginginig na rin ang buong katawan niya sa takot. Tanging pagpikit na lamang ng mata ang kanyang nagawa. Anumang oras ay mawawala na yata siya ng buhay. Anong klaseng laro ba ng buhay ito meron siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit hindi na siya barilin ito, alam niyang may ibang kapangyarihan ito. Ngunit hindi ito nagpalata na isa itong nilalang sa kabilang dimensyon. Umikilos ito na parang isang ordinaryong tao. Boses, gawi, pananamit, at lahat. Hindi mo masasabing isa itong engkanto. Nakapapikit siya ng mga mata nang hawakan ito ang kanyang uso. Bakit nila ako niloko? Tanong nito. Nailing siya habang patuloy na umaagos ang luha habang nakayuko dahil sa takot. Hindi na rin niya hinangad pang magsalita at baka makalabit nito ang gatilyo ng baril. Tanging pagpikit na lamang ng mata ang kanyang ginawa para maibsa ng takot. Hindi rin niya mapigil ang paghikbi. Sagutin mo ako. Anong alam mo? Tanong nito. Wala akong alam. Huwag kang magsinungaling. Alam ko ang tatunayan. Berhen pa po ako. Walang utal na salitang saad niya habang nakatitig ito sa kanya. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Pilit siyang nagtapang-tapangan sa pagkakataong iyon. Kala mo ba maluloko mo ako? Anong nang binata sa kanya? Habang dinidin ang pagtutok ng baril sa kanyang ulo. Maya-maya pa ay inilipat nito ang baril sa kanyang dibdib. Sir, totoo po. Kayang-kaya kong patunayan sa inyo na berhen pa po ako. Pangungumbinsin niya dito. Mataman siyang tinitigan nito. Pagkatapos ay inutos ang isang bagay na wala siyang alam. Hindi ko po kaya, sir. Naiiyak na saad niya.
Mas lalong nagalit ang binata. Ngunit nang makitang nanginginig niyang katawan, ay tila bigla itong kumalma. Banayad na at maginoo ang mga kilos nito. Ani may biglang nahabag ang kalooban nang makita ang takot na naramdaman ni Angel para rito. Inabukasan ay nagising siya na sobrang bigat ang pagkaramdam. Nasa tabi niya ang lalaking sabi ng matanda ay engkanto. Napatitig siya rito. Mukha namang hindi ito engkanto. Sa amo ng mukha nito at kahit sinong babae ang itatabi dito, ay tiyak na mahulog ang loob. Ginamit niya ang kumot upang pantakip sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon at tumayo. Paika-ika siyang naglakad malapit sa crystal wall dahil kitang-kita mula doon ang paligid. Sobrang linis at puno ng mga halamang bulaklak. Nakikita niyang nagdidilig ng mga halaman at bulaklak ang isang lalaki. Sobrang lawak ng swimming pool na hugis parihaba. At may patio sa gilid. Naaliw siyang tignan ng magagandang tanawin sa labas nang biglang magsalita sa likod niya ang estrangherong may-ari ng malaking bahay. "Ang aga mong nagising ha, uwi ka nito." Nagulat siya kaya bigla niyang nabitawan ng hawak na kumot. Agad din niyang pinulot at pinalupot iyon sa kanyang katawan. Lumapit siya sa gilid ng kama at umupo roon. "Pasyensya na po, nagandahan lang po ako sa paligid at tsaka sa sunrise." Nakakayoko niyang sabi habang hawak-hawak ang kumot sa kanyang dibdib. Nananatili pa rin itong nakahiga kaya nilingon niya ito. Nakakapikit pa din ang mga mata nito at halatang pagod. Ano kaya ang trabaho ng mayaman na tao na to? Ang swerte naman niya. Kayang-kaya niyang pumili ng babae para gawing parausan. Bakit kaya hindi na lang nag-asawa ito? Tanong niya sa kanyang isipan. Ngunit naalala niyang isa nga pala itong engkanto. Kaya hindi ito nag-aasawa. Dahil kung kaniko-nino lang ito nakikiapid. Wala marahil itong alam na sagrada ang pagkaroon ng kapareha sa buhay. Wala nga ba? Sobrang daming tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. "Naguguluhan ka ba?" Tanong nito bigla, kasabay ng pagmulat, kaya halos mapatalon si Angel sa gulat. Tinignan niya ulit ito. Walang reaksyon na at sobrang cold. Walang mababanaag na ekspresyon sa mukha. Hindi nakapagtataka ang mga kinikilos nitong kakaiba dahil isang engkanto ito at may kapangyarihan itong taglay. "Anong kailangan mo?" Muling tanong nito. Ani mo'y nababasa nito ang laman ng kanyang isipan. "Wala po, sir. Naisip ko lang na baka pwedeng gawin mo na lamang akong maid dito kahit walang sahod. Pagkakainin mo lang ako ayos na. Huwag mo lang akong ibalik sa impyernong lugar na yon." Mahabang litanya niya. Tinitigan siya nito at tila ba sinusuri ang reaksyon ng kanyang mukha. "Binili kita. Ang trabaho mo ay palagiyahan ako. At hindi ko sinasabing umalis ka sa poder ko. Akin ka lang lagi. Ngayon, bukas, at magpakailanman." Maala-ala mo kaya, di joke lang. Napatulala siya sa sinabi nito. Magugulat pa ba siya? Sobrang magulo ang isipan niya. "Maligayang Pasko. Salamat nga pala sa regalo mo. Uwi ka nito." Saktong pagtingin niya rito ay nagliwanag ang palad nito. Nang unti-unting namawala ang liwanag sa palad nito, ay lumitaw ang isang napakaganda at kumikinang nasingsing sa palad ng binatang engkanto. Hindi na nga ito itinago sa kanya ang katotohanan. At maging ang taglay nitong kapangyarihan ay lantarang ipinakita sa kanya. "Eto, tanggapin mo. Ginawa ko to para regalo ko rin sa'yo. Uwi ka nito." Wala naman akong nagang regalo sa'yo, sir." "Meron. Hindi mo lang alam kung gaano ako naging masaya
Po, Takang tanong niya. Ngunit hindi na siya nito sinagot ba. Bumangon ito at dumiretso na ng banyo. Maya-maya pa ay narinig niya ang ragasan ng tubig sa shower. Samantalang siya ay nakahubad pa rin. Hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng damit. ganito na yata ako maghapon, nakahubad. Hindi man lang ako pinahiram ng damit. Reklamo niya sabay haplo sa magarang singsing na isinuot niya sa kanyang palasingsingan. Hindi niya malilimutan ang Paskong ito, kung saan ay naregaluhan siya ng isang mamahalin at alam niyang tunay iyong ginto. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas na ito sa banyo. Nakatapis ng tuwalyang puti ang ibang bahagi habang kitang-kita ang napakakisig nitong katawan. Lumapit ito sa kabilang aparador at nagulat siya ng pagbukas ng aparador ay puro damit pambabae ang naroon. Napaisip siya. Ibig sabihin ay may asawa ng lalaking ito. Ngunit paano niya maatim na mga liwa at gagawin akong parausan kung may asawa naman pala siya? Paano? Sabay kami ng asawa niyang titira sa bahay niya? Hindi ba niya mahal ito? Alam ko na. Malamang arranged marriage na naman. Ganyan naman talaga ang mga mayayaman, kaya hindi na ako nagtataka. Anya sa sarili. Ngunit nang maalala na posibleng engkanto rin ng asawa nito, kaya bigla siyang kinabahan. Mapapatay siya ng engkanto na asawa nito. At ito na naman ang kanyang magiging laban. Napapikit siyang bigla nang biglang itinapon nito ang spaghetti trap na kulay rosas na bestida at ang pangloob. Isa-isa niya itong pinulot at tumayo na papuntang banyo. Hindi na rin siya umatimpa na tignan ng lalaki. Maya-maya nakatitig pala ito sa kanya. Lalaban na lang niya ang kumot na bitbit niya at paniguradong puno rin ito ng mansya ng dugo niya dahil sa nangyari kagabi. May nangyari pala kagabi, no? Hindi man lang sinalaysay. Hinayaan niyang ibaba ng sarili sa ilalim ng shower ng matagal. Hindi rin niya alam kung ilang sandali siya naroon. Basta paglabas niya ay wala ng lalaki. Hindi niya alam ang pangalan nito. Pagkatapos pa lang niyang magsuklay nang biglang bumukas ang pinto. Ang matandang babae at may bitbit ulit na pagkain. Magandang umaga po. Bati niya dito nang nakangiti. Ngumiti naman pabalik ang matanda. Kaso ay napaatras siya sa gulat. Nakakatakot ang mukha nito. Nagiba naman ang ekspresyon ng mukha nito at napaatras. Tila ba nagsisisi ito ng ibulgar nito ang tungkol sa misteryosong katauhan nito. Ngunit hindi naman iyon ang dahilan ng pagkatakot niya. Kakaiba lang talagang ekspresyon nito sa mukha kung ngumiti. Kung sa daan ito makikita at lalo kapag gabi, marahil ay kakaripa siya ng takbo. Puting-puti ang buhok na abot na sa talampakan. Ang damit ay puti rin. Ngunit ang mga ngipin ay kulay itim na animoy na bubulok na. Ngunit nang mahalata nitong natakot siya, ay umuko ito para ilapag ang dalang tray. Lola, Tawag niya. Bakit anak? May kailangan ka pa? Tanong nito. Kailanganin sana siyang magtanong kaso na-curious talaga siya. At kailangan niya ng kalinawan sa mga tanong na nasa isipan niya. pwede po ba akong sumama sa iyo palabas? Nakakalungkot dito eh. Tsaka hindi ako sigurado kung mundo pa ba ito ng tao o kung na mga engkanto na. Reklamo niya dito habang nakanguso. Ngunit pag-aalinlangan lamang ang naaninag niya sa mukha ng matanda. Nako iha, patawarin mo ako. Subalit hindi pwede. Pagagalitan ako ng mahal na prinsipe at baka maparusahan pa ako. Pagdadahilan ng matanda. At huwag kang mag-alala, nasa mundo ka pa rin naman ng mga tao. Kung nakikita mo dyan sa labas linis ng linis ang hardinero at caretaker ng bahay.
dahil maraming tuyong dahon. Wika pa nito. Natural lang naman po iyon. Sa amin kasi, wala kang mababakas o makikitang mga tuyong dahon at anuman sa paligid. Malinis lahat. Pati ang mga batis doon ay walang kasing tulad ang dalisay at linis. Ganun po ba? Oo, at malay mo. Balang araw ay dadalhin ka na Prinsipe Lex kapag nangyari iyon. Tiyak na masilayan mo ang ganda ng aming mundo. Kung magkaroon ka ng oras na ikutin ang syudad ng mga engkanto, sinasabi ko sa iyo, kakaiba roon. Kwento nito. Ngunit naalala niya ang mga damit sa aparador. Kaya napatanong siya muli sa matanda. Lola, may asawa po ba ang senyorito mo? Tanong niya rito habang kagat ang daliri na tila nahihiya. Ito ang manyerism niya kapag ginagabahan sa pangyayari. Nagpapatawa ka ba, iha? Ikaw ang asawa ni Prinsipe Lex. Nagka-amisya ka ba? Kunot ang noong tanong nito habang sinusuri ang kanyang mukha. Mas lalo siyang naguluhan sa sinabi ng matanda. Paano siya ang asawa ng amo niya? Kakabili lang ng amo nito sa kanya kagabi. Naging asawa na agad ang pakilala sa kanya ng mga maid. Parang imposible naman yata. Tuluyan na itong lumabas. Naiwan siyang gulat at tulala sa pangyayari. Niloloko ba siya ng matanda? Marami na nga akong iniisip. Dinagdagan pa talaga nito. Si Lola Salome talaga. Siguro ayaw na lang patagalin ang aming pag-uusap. Maghapon siyang hindi mapakali sa sinabi ng matanda. Hindi niya alam pero bakit pa ulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak niya ang sinabi ng matanda. Ikaw ang asawa ni Prinsipe Lex. Ikaw ang asawa ni Prinsipe Lex. Halos pa ulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Natampal niya ang kanyang noo sa isiping iyon. Nakatulugan niyang bukas ang TV. Nanonood nga siya pero hindi naman doon yon ang focus niya. Naramdaman na lang niyang pagtapik ng kung sino sa kanyang braso. Palinga-linga siya at napagtanto na gabi na pala. Nakangiti si Lola Salome habang nakatayo sa kanyang gilid. Naghapunan ka na, anak. Hindi uuwi si Prinsipe Lex ngayon. Malabang may bagong operasyon na naman. Uwi ka nito habang inaabot sa mesa ang food tray na may lamang pagkain. Nako, ako na Lola. Hayaan mo na dyan. Saway niya dito sabay tayo sa kinahigaan. Subalit pagharap nito ay nasa kamay na ang food tray. Sabi ni Prinsipe, kailangan daw kitang alagaan o tuwag pagurin. Uwi ka nito at inaabot ang bitbit nito sa kanya. Kinuha na lamang iyon ni Angel kahit nahiya. Wala na siyang magawa pa. Nang makaalis ng matanda ay kung todo ang isip niya. Kung nagkaroon ba ng aksidente na nangyari sa kanya. Pero maliwanag na wala. Berhin nga siya ng inangkin ng binatang engkanto. Hindi lang siya sigurado kung binata pa nga ba ito. Batay sa kwento ng matanda ay malamang na ikasal na ito. Ilang minuto ang nakaraan at muling bumukas ang pintuan at inilawaro ng lalaking nagpagulo ng kanyang isipan. Halos kuya na sana niya ito. 18 lang siya habang ang binatang engkanto ay medyo may edad na. Naalala niya yung huling sinabi nito sa kanya na nagpasakit ng kanyang kalooban. Isa lamang siyang basahan. 6 live sa halagang 5 million. Kainin mo yung pagkain mo. Utos nito nang makitang nakatunganga lang siya sa harap ng kanyang pagkain. Hindi siya gumalaw at hindi na rin tumingin kay Lex. Lumapit ito sa kinaroroonan niya at pinagmasdan siyang mabuti. Kinilatis na tila ba nagtaka. Anong nangyari? May sakit ka ba? Tanong pa nito sa kanya.
Halata ang pag-aalala sa boses nito. Mukhang kakitaan naman ito ng kabaitan, kaya sumilay ang kaunting pag-asa sa kanyang isipan. Wala po. Baka pwedeng palabasin mo na rin ako dito. Hindi naman kita tatakasan eh. At saka wala rin naman akong pupuntahan kung sakali. Pakiusap niya. Subalit tinalikuran lang siya nito. Hindi mo naintindihan. Wika nito. Kaya napaismid na lamang siya. Pinag-ikis niya ang kanyang kamay sa ilalim ng dibdib. Wala siyang magawa. Alam ko naman na sex slave ako, gaya ng sabi mo. Pero hindi ako manika na pagkatapos gamitin, ay tatago mo lang sa kwarto. Magkakasakit ako nito. Reklamo niya pa. Kaya napatingin ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Basta nakatitig lang ito lagi sa kanya tuwing nagsasalita siya. Tila may taglay din itong mahika na ginagamit nito at nagpapagaan sa kanyang kalooban. Dahil tuwing nagsasalita siya at gustong magalit dito, ay nawawala na lang bigla. Maging paki ka ng kaunting gamit. Utos nito sa kanya. Kaya napadilat ang kanyang mga mata sa gulat at kaba. Lalayasin na ba ako nito? Hala, patay na. Wala naman akong mauuwian. Saan na naman ako nito pupulutin? Tanong pa niya sa kanyang isip. Hey! Untag nito sa kanya. Nipatingala naman siya sa gwapong engkanto. Parang gusto tuloy niyang magmakaawa dito. Sa kabila ng nalaman niya, hindi pa rin siya takot dito. Pagkatapos siyang tinutukan ng baril at sinigaw-sigawan, pakaramdam niya hindi siya mapapahamak sa tabi nito. Wari niya ay mas hindi siya ligtas sa kamay ng mga totoong tao, kagaya ng tiyuhin niyang walang puso. Nagawa siya nitong ibenta para sa sariling kapakanan. Ano bang problema mong babae ka? Tanong ulit nito. Sir, wala akong mauuwian. Nahiyang sabi niya habang kinakagat-kagat ang daliri. Ang gusto lang naman niyang mangyari ay kahit papaano yung makalabas man lang ng kwarto at makapasyal kahit man lang sa hardin ng bakuran nito na ang gandang pagmasdan mula rito sa itaas ng bahay. Idagdag pa ang swimming pool na nakakaakit at ang sarap languyan. Ngunit alam niyang hindi pwede. Tiyak pagagalitan lang siya. Sinabi ko bang uuwi ka? Bilisan mo. Babalik ako in 10 minutes. Seryosong utos nito sa kanya kaya hindi siya magkanda o gaga sa pagligpit. Nakakatakot pa naman ang mukha nito kung magalit. Naging kulay barde at nanlilisik ang mga mata. Saktong tapos na siyang mag-impake nang bumalik ito. Hinawakan siya nito sa kamay at inakay hanggang sa makababa na sila ng ground floor. Hindi yata bahay iyon dahil sa laki. Isa yung mansyon. Noon lang niya napagmasdan ang ganda ng paligid. Noon kasing unang pasok niya sa unang gabi, maraming nakapatay na ilaw. Kaya hindi niya kita lahat. Halatang mamahalin lahat ng gamit na nakadisplay. Maging ang couch nitong nakadisplay sa entertaining room. May malaking Christmas tree at sa ilalim nito ay naglalakihang kahon ng regalo. Muli na naman siyang naging emosyonal. Naalala niya ang lola. Kung buhay pa ito ay malamang, masaya pa rin sila na idinadaos ang Pasko at Bagong Taon. Kahit pansit at tinapay lang ay masaya na sila. Naging kontento siya sa kung ano lang ang meron sila. At kahit ang lola lamang niya ang pumubuhay sa kanya noon, ay masaya ang kanyang buhay. Hindi tulad ngayon. Nasa isang mansyon nga siya, pero isa naman siyang basahan. Muli niyang inikot ang tingin sa kabuuan ng paligid. Isang pasong antigo na maliliit at malalaki at may iba't ibang disenyo. Nakadisplay sa ibabaw ng mga antigong cabinet at sa bawat sulok ng bahay nito.
Napakaaliwalas ng paligid. Halatang metikuloso ang may-ari. Nasa bungad sila ng pinto nang biglang bumukas ito at iniliwa roon ang kanyang refleksyon. Pareho silang nagulat at natulala. Maging si Lex ay nagulat din. Pero halatang may itinatagong galit sa babaeng kaharap. Sino ka? Tanong ng babaeng kamukhang kamukha ni Angel. Hindi niya alam kung bakit ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Imposibleng kapatid niya ito. Wala siyang kapatid at hindi kailanman nabanggit ng lola niya na may kapatid siya, kaya imposible. Bakit bumalik ka pa, Marian? Tila galit na tanong ng binata na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kanyang kamay. Mataman lamang silang pinagmasdan ng babae at tila ba galit at nagsaselos. Nagulat pa siya nang biglang hapitin ng binata ang kanyang bewang. Isawa mo ako, Lex. Atin ang bahay na ito, hindi ba? Kaya may karapatan ako para umuwi pa dito. Wika nito na ikinagulat ni Angel. Isawa? Marian? Napasambit sa utak si Angel. Mariana daw ang pangalan ng inay niya, sabi ng lola niya. Posible kayang anak din ito ng mama Mariana nila. Ang dami nang gumugulo sa isipan niya. Hindi niya alam kung gaano ba kakomplikado ang sinuong niyang buhay. Ang kapal ng mukha mo, Marian Angela Villarica. Pagkatapos kita mahuli na ng lalaki, may mukha ka pa ngayon na iharap sa akin. Bakit? Inubos na ba ng kalaguyo mo ang tinangay mong pera? Nanggigigil na wika ng lalaki. Halos magimbal ang kanyang mundo nang marinig iyon. Angela Villarica? Bakit halos magkapangalan tayo? Hindi mapigil ang tanong niya sa harap ng mga nagbabangayang mag-asawa. Natutop niya ang kanyang mga bibig. Hindi siya makapaniwala. Nananaginip lang ba siya? Umalis ka na, maring utos ng lalaki sa kanyang asawa. Subalit nagmamatigas ang babae. Dumiretso lang ito papasok na para bang walang narinig. No way. Alexandro Montesiano. I should stay. Yang babae niyan ang paalisin mo dahil pwede kitang kasuhan ng adultery at ipakulong kapag hindi mo iyan palalayasin. Pagbabanta pa nito, kaya mas lalong nagulat si Angel. Sino ba talagang misteryosang babae na nasa harapan niya ngayon? Tansya niya ay nasa 28 anyos ang edad nito. Pero sa edad niyang 18, ay halos hindi magkakalayo ang taas nilang nasa 5'6". Mas maputi nga lang ito sa kanya. Halatang alagang-alaga. Hindi tulad niya na ordinaryong sabon lang, okay na. Laking mahirap naman talaga siya. Noon ngang nasa boder pa siya ng kanyang lola. Minsan kung walang pambili ng sabon, ay sabong panlaban na lang din ang gamit niya. Ngunit nagulat siya nang biglang hablutin ni Lex ang kamay niya at hinila palabas. Mabilis na isinakay sa itim na kotse at pabalibag iyong isinara. Kaya napapitlag siya ng bahagya. Tila nabingi pa siya sa lakas ng impact. Gusto niyang magalit ngunit mas nakakatakot ito. Kaya tahimik lamang siya. Dinig ba niya ang sigaw ng asawa nito sa labas? Lex, come back. Kailangan nating mag-usap. Ano ba? Pero hindi ito binalingan ng lalaki. Tila wala itong narinig at diretso na rin pumasok at isinara ang pintuan ng sasakyan. Pinaharurot na nito ang sasakyan palayo. Pagkarating ng airport, ay sinakay siya nito pasakay sa isang private airplane. Ito rin ang mismong piloto nito. Kaya namangha siya sa binata. Mas lalong naging kaakit-akit ang dating ng lalaki. Nang isiunuot nito ang kanyang black shadow eyeglasses, tila gusto na lang niyang titigan ito na para bang isang sikat na artista na sa tuwing makikita mo ay sobrang nakakakilig. Masarap bang titigan? Tanong nito. Nagulat siya at nagkunoring hindi nakatitig dito.
Tumingin siya sa ilalim at muling naaliw sa ganda ng tanawin. Muli niyang tinitigan ang binata. Wala naman itong reaksyon. Kaya nag-enjoy na lamang siyang pagmasdan ang baba. Habang lula ng eroplano. At palipat-lipat ang kanyang tingin sa ilalim. Kung saan may magandang tanawin at sa mukha ng gwapong piloto. Ilang sandali pa ay narating na nila ang isang malaparaisong isla. Malawak ito at sobrang linis. Sobrang puti ng mga pinong buhangin ito at halatang alaga sa linis. Dahil wala kang makikita kahit isang dahon ng mga punong nagkalat sa paligid. Sobrang linis ang tubig. Masarap malamang magtampisaw sa ganitong tubig. Ngayon lang niya naranasang makapunta sa ganito kagandang lugar. Kaya sobrang aliw na aliw siyang pagmasdan. Halatang pribado ito dahil wala kang makikitang nagkakalat na mga foreigner o sino mang tao. Ayaw mo na bang bumaba? Pagbukaw ng atensyon nito, kaya nagulat siya. Hindi niya namalayan na kanina pa pala sila nakalanding. Bumaba ito at hinintay siya sa pintuan. Pinalalayan hanggang sa makaapak na siya sa puting buhangin. Ang ganda naman ng lugar na ito. Manghang sabi niya. Sabay ikot na nakadipa ang mga kamay at nakatingala sa langit. Para siyang batang aliw na aliw. Kaya nakangisi rin si Lex na pinagmasdan siya na tila inaaliw ng isang batang paslit. Pagtigil niya ng ikot ay nagtama ang kanilang paningin. Na tila natauhan siya at napahiya. Humalukip-kip ang nakadipang kamay at nahihiyang yumuko. Sorry po sir, namangha lang po ako. Uwi ka niya dito. Sabay ako at umusad na papunta sa isang tila cottage na kanyang nakikita. Saan ka pupunta? Tanong nito. Kaya tumigil siya sa paghakbang. Ayaw ba siya nitong papasukin sa kanyang teritoryo? Umunot ang noo niyang napaharap sa kinatatayuan nito. Magsasalita pa sana siya nang tumalikod ito. This way. Sabi pa nito, habang tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Isang malaking mansyon sa gitna ng isla. Kung ganon sa kanya rin ang pag-aaring ito. Patakbo siyang sumunod dito dahil ang bilis at ang haba ng bawat hakbang nito. Biglang bumukas ang pintuan at may tatlong naka-uniforming babae na nasa kalagitnaan ng edad. Pareho ang suot nitong kulay itim na uniforme na may puting tela sa may sidsiran. Malapad ang mga ngiti nito, sabay bati sa kanilang dalawa. Nagulat siyang muli nang biglang hinapit nito ang kanyang bewang. Bakit ba bigla-bigla na lang itong nangahablot lagi? Sa utak niya. Biglang sumagi sa kanyang isipan. Ano sila nakapasok sa tila mansyon na kalaking bahay sa gitna ng isla? Gayong wala naman siyang nakitang kahit isang bubong ng malaking bahay noong nasa himpapawid pa sila. Imposibleng natabunan ng mga malalaking kahoy. Sa laki ng bahay na iyon, makikita ang bubong nito sa ibabaw. Napatingin din siya sa mga kagamitang naroon. Halos gawa lahat sa ginto. Napakalinis at walang kahit konting alikabok sa loob. Kumikinang ang bawat sulok dahil sa mga kagamitang ginto. At napakalinis sa sahig na kulay puting muebles. Masarap sa mga matatitigan ng buong paligid. Nakakagaan ang pakaramdam. Ngunit alam niyang wala ito sa mundo ng mga tao. Nasa mundo sila ng mga engkanto. At hindi niya alam kung bakit hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Magandang araw po sa inyo, Prinsipe Lex. Bati ng tatlong katulong, sabay ko sa kanilang harapan. Nakahanda na po ang pagkain sa mesa, Prinsipe Lex.
Wika ng isang babae na nasa kalagitnaan ang edad. Salamat sa inyo. Tanging sambit nito. At dinala na siya nito sa nasabing mesa. Parang piyastahan ang handa sa dami ng nakahaing putahe at prutas sa mahabang mesa. Gayong silang dalawa lang naman ang nakaharap dito. Kumain ka. Busugin mo ang iyong sarili. Ngunit huwag na huwag mong galawin ang mga itim na putahe at mga prutas. Lalong-lalo na ang kanin. Kahit sinong Punso Pilato ang tatawagin mo, ay hindi ka na matutulungan. Makabalik sa mundo ng mga tao. Oras na kinain mo ang mga itim na yan. Litanya nito. Bakit ka ba nagpapanggap na tao? Buong loob na tanong niya rito. May mahalagang misyon ako sa mundo. At huwag mo akong galitin sa mga walang kabuluhang tanong. Dahil mahirap kapag ako ang magalit. Wika nito. Tumahimik na lamang siya at hindi na nagtanong pa. Ngunit tumunog ang awiting pamasko na siyang paborito ng kanyang lola na pakinggan noon. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ito ang kaisa-isang pamilya niya na nais laging kapiling tuwing Pasko at Bagong Taon. Ngunit wala na. Kinuha na ng may likha. At napakasakit tanggapin dahil unang Pasko na hindi niya ito kasama. Mapait na buhay pa ang binigay sa kanya ng mismong tiyuhin. Hindi niya malilimutan ang araw kung kailan siya nito ibinenta. Malaking halaga para sa pangnatsyebena ng pamilya nito. Maging sa pangbisyo nito dahil lulong sa droga at sugal. Huwag ka nang malungkot. Pasko ngayon, kaya ayaw ko nang nakikitang mabigat ang iyong dinadalang emosyon. Wika ni Lex. Pasensya na. Naalala ko lang kasi ang lola ko. Patay na siya. Paano mo alam? Gulat na tanong niya. Huwag mo nang tanungin, basta alam ko. Tanging sagot nito at nagpatuloy ng kumain. Nananatili sila sa paraisong lugar na iyon nang mahigit 1 linggo. Ganoon lang yung pakikitungan ni Lex sa kanya. Sobrang lamig. Ngunit unti-unti siyang nasanay. Napakasweet naman ito kung may ibang tao. Kung minsan ay nawerdohan din siya sa binata. Parang may dalawang katauhan ito. Nasanay na lang din ata siya sa ganitong ugali ni Lex. Wala din naman siyang karapatang magreklamo. Binayaran siya ng malaking halaga. Isa siyang basahan nito. Pero ang hindi mawala sa isipan niya ay ang asawa nitong kamukhang-kamukha niya. Kung magkapareha lang sila ng edad, ay sasabihin niya at iisiping kambal sila. Malaking palaisipan pa rin ito sa kanya. Subalit paano babigyang kasagutan ang mga tanong na ito sa kanyang isipan? Anong iniisip mo? Tanong nito, isang hapon nang minsang mag-isa siya sa harap ng hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Wala po, sir. Anya. Halika, mag-ikot-ikot tayo sa buong isla. Wika nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay, kaya nagpatianod lang siya kung saan ito pupunta. Sa isang napakaganda at bagong yate na nasa bandang likod ng mansyon. Hindi niya akalaing may magandang daungan doon ng sasakyang pandagat. At may isang yate doon na pribado na pag-aari din ni Lex. Halika, gusto kong ipasyal ka sa karagatan. Mukhang ang lungkot mo ngayon eh. Salamat po, Sir Lex. Lex lang, walang sir. Sige po, salamat po, Lex. Hindi ito kumibo. Diretso ito sa yate na nasa kanilang harapan. Nakasunod lang siya dito.
Maya-maya pa ay binuhay na nito ang makina at nagsimula ng umusad palayo ang yate. Ang galing mo naman sa lahat. Mapasa sakyang bandagat, panghimpapawid o sa lupa. Ganyan ba lahat ng mga engkanto? Tanong niya. Hindi pa rin ito sumagot. Bagos ay seryoso lang itong nagmamaneho ng yate. Tanaw nila ang ganda ng kalawakan, ang mabangong simoy ng hangin. Kakaibang sariwa. Malalaking gusali sa bawat islang kanilang madadaanan. Napakaliwanag ng mga ilaw at mistulang mga malalaking kaharian. Nasa mundo ba tayo ng mga engkanto, Lex? Tanong niya. Walang ganito kagandang dagat at malaking kastilyo sa mga isla, sa mundo ng mga tao. Wala ring ganito kalinis na tubig na kahit isang dahon at putol na kahoy ay hindi kakitaan. Kaya alam ko na hindi ito ordinaryong lugar lang. Wika niya. Hindi ka ba natatakot sa akin, Angel? Alam mong isa akong engkanto. Kung siguro halimaw iyang pagmumukha mo, Lex, aminin ko, matatakot talaga ako. Pero kasi napakagwapong engkanto naman. Sinong matatakot sa ganyang mukha? Ang kwentong narinig ko noon ay pangit at halimaw ang mga mukha ng engkanto. Ay pero, hindi naman pala totoo. Katulad lang din sa tao. Ibang daigdig lang galing. Tama, di ba? Hindi sumagot si Lex. Muli na naman itong naging seryoso at walang pakialam sa mga tanong niya. Napakanot noon na lamang siya sa ugali na mayroon nito. Ginabi sila sa pag-iikot hanggang sa maisipan na ni Lex na umuwi. Ngunit pagdating sa mansyon sa gitna ng isla, ay inutusan na naman siya nitong mag-impake dahil uuwi na sila. Muli na naman silang sumakay ng eroplano. Kung tutusin ay napakaganda ng buhay niya sa tabi ni Lex. Iyon nga lang at wala rin siyang papel sa buhay nito, kundi isang basahan lang. Pagbaba nila ng eroplano, ay sumakay na naman sila sa kotse na iniwan ni Lex sa airport noong paalis na sila. Lulan sila ng kotse at kalagitnaan ng biyahe nila nang biglang pinagbabaril ang kotse nito. Halos atakihin siya sa puso sa sobrang kaba at nerbiyos. Unang beses niyang nasaksihan at naranasan ng makakita ng bala ng baril na nagbabaga at kulay asol na dumaan sa kanyang gilid ng tenga. Tinig niya ang tunog ng dumaang bala sa kanya. Kamuntikan siyang natamaan nito kaya sobrang nerbiyos niya. Muli silang pinaulanan ng bala kaya muling naalarma si Lex. Shit! Yumuko ka! Utos nito sa kanya. Sabay bunot ang baril at pinagpuputukan na rin ang puting van na ngayon ay halos magkadikit na sa kanila. Napagtanto niya na hindi ang mga ito ordinaryong tao. Kaya pala iba ang kulay ng apoy ng bala at iba ang huni ng putukan. Halos hindi ito maririnig. Hindi siya makagalaw at nanginginig na rin sa nerbiyos. Para na siyang aatakihin sa puso sa sobrang kaba. Naistatwa siya sa kanyang kinaupuan dahil sa sobrang nerbiyos. Shit! Sinabi ng ilag. Asik nito na nagtitiimbagang sabay hablot ng kanyang ulo at ipinatong iyon sa mga paa nito habang nagmamaneho. Pikit mo ang iyong mga mata at huwag na huwag kang gagalaw. Wika pa nito. Kaya pumikit na lamang siya at hindi na gumalaw alinsunod sa utos ng binata. Subalit hindi na ibsan yon ang panginginig ng buo niyang katawan. Lalo nang maramdaman niyang halos lumilipad na sa sobrang bilis ang minamanehong kotse nito. Ilang sandali pa ay narinig niya itong napamura at halos pinaulanan na ng bala ang mga kalaban. Pagkatapos ay narinig na niya ang malaking pagsabog. Subalit patuloy lang ito sa pagmaneho at hindi na ito nagpaputok pa. Natatakot pa rin siyang imulat ang kanyang mga mata
Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Hindi niya mapipigilan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Hanggang sa naramdaman na lang niya ang pagdulog ng kotse. Wari niya ay pangalawang buhay na niya iyon. Itinaas ni Lex ang kanyang ulo, kaya napamulat siya ng dahan-dahan. Ligtas ka na, Angel. Wika nito, kaya napatango siya. Salamat, Lex. No problem. Ano ba kasi ang atraso mo? Sindikato ka ba? Walang pag-aalin lang ang tanong niya. Ngunit nananatiling tikom ang bibig nito. Magtatanong sana siyang muli, ngunit pagharap pa lang niya ay inawat na siya nito. Umahimik ka. Wala kang alam. Sagot nito, kaya tila napahiya siya. Pinagbuksan siya nito ng pinto at inakay papasok sa loob ng bahay. Wala silang imikan hanggang sa makapasok ng kwarto. Napakarami ng katanungan sa isip ni Angel tungkol sa trabaho ng lalaking kasama niya. Ano ba talaga ang katauhan nito? Bakit ramdam kong konektado ako sa buhay niya? Tanong niya sa kanyang sarili. Paglabas ni Lex ng banyo, ay nakautuwalya lamang ito ng pang-ibaba. Kaya kitang-kita niya ang sugat nito sa braso. May tama pala ito ng bala. May tama ka ng bala? Akala ko ba immortal kayo? Nag-aalalang sabi niya. Tinitigan lamang siya nito na tila walang reaksyon. Kahit kailan talaga, napakasungit ng engkantong ito. May nakatago ba itong galit sa akin? Tanong na lamang niya sa kanyang isipan. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Halos 2 taon na rin buhat noong nabili siya ni Lex sa Casa Zoo. Laking pasasalamat niya dahil ito ang nakakuha sa kanya. Kung iba ay malamang, pinagpapasapasahan na siya ng iba pang mga lalaki na customer ng kasa. 2 taon ang pagsasama nila ni Lex. Parang kailan at Noche Buena na naman ulit. Kahit malamig ang pakikitungo ni Lex sa kanya, ramdam niyang may mahalaga siya sa buhay nito. Napatitig siya sa singsing na ibinigay nito noong unang araw niya sa bahay nito. May ibig sabihin bang pagbibigay niya ng singsing na ito sa akin? Tanong niya sa sarili. Abala siyang nagluluto ng masasarap na pagkain dahil gusto niyang maging espesyal ang gabing iyon sa kanila. Aminado siyang nahulog na ng husto ang kanyang loob sa engkantong si Lex. At ramdam niyang ganon rin ito sa kanya, kahit hindi pa ito aamin. Nagtataka siya dahil may bitbit itong malaking kahon. Napangiti siya. Marahil ay regalo nito sa kanya dahil anibersaryo ng kanilang pagkakilala at 2 taon na buhat noon. Hindi niya malilimutan dahil mahalagang araw iyon. Ang nakaugalian ng idaos na mga Pilipino. Ang Noche Buena na siyang kapanganakan ng may likha. White dress? Para saan? Takang tanong niya. Pero dumiretso lamang ito sa banyo at paglabas ay nakapaligo na. Bilisan mo na, magbihis ka na at nililit na tayo sa ating kasal. Seryosong wika nito. Sabay pili ng maisusuot sa mga nakahangar na damit. Kasal? Natin? Tanong niya. Pero gaya ng dati, tinapunan lang ulit siya nito ng tingin. Alam na yata niyang buntis ako kaya napilitang magpakasal. Pero paano? Hindi pa ako nagpiti at hindi rin ako nakapag-check up sa doktor. Tanong niya sa kanyang utak. Ito pa sana ang kanyang sasabihin mamayang gabi. Habang Noche Buena. Dismayado siyang nagbihis. Ngunit sa kabilang parte ay sobrang galak ng kanyang naramdaman. Sa araw ding iyon ay ikakasal sila. Alam talaga nito na mahalaga sa kanilang dalawa ang araw na iyon. May 10 minuto ka para ayusin ang sarili mo.
Tanging sambit nito. Kaya nagkanda-ugaga na naman siya ulit sa pag-aayos. Bahala na. Ang importante may legal na ama ang magiging anak niya at may maituturing na pamilya. Ilang sandali lang ay kaharap na nila ang judge. Napalabi pa ito sa kanya. Ang ganda naman pala talaga ng magiging misis mo, pare. Wika nito. Nang nakangisi. Kaya napagtanto ni Angel na magkakilala ang dalawa. Napangiti na lamang siya nang tignan ang mukha ni Lex. Tila niyayamot at nagsiselos na hindi maintindihan. Ayan ka na naman eh. Mamaya, mawawalan pa ako ng lisensya bilang isang judge. Kaya mabuti pa simulan na natin. Wika nito. Hindi na nito hinayaan pa na magsalita si Lex. Inumpisa na nito ang seremonya at mabilis ring natapos iyon. Walang mga witness ngunit naging posible pa rin ang kasal. Kilala ni Lex ang judge at pareho ang mga itong maimpluwensya kaya walang naging problema. Diretso silang umuwi pagkatapos ng seremonyas. Tahimik lang si Lex na nagmamaneho nang tanungin niya ito. Di ba kasal ka na sa una? Anong klaseng kasalan ba ang meron tayo ngayon? Anol na kami nun. Matagal na. Kaya huwag mong isipin na peke ang kasalang ito. Dahil nung nagsama tayo ay binata na ako. Kaya huwag mo din isipin na peke ang kasalang ito. Asawa kita. Asawa. Uha mo ba? Hindi siya umimik. Hindi rin siya tumingin sa kinaroroonan nito. Para siyang teenager kung kiligin. Mahal na nga niyang tunay ang engkantong nasa kanyang harapan. Mahal mo na ba ako? Diretsong tanong niya rito. Siguro naman hindi ito magpapakasal kung hindi siya mahal. Ngunit hindi ito ang narinig niyang sagot dahil nagbalik tanong lang ito. Hindi ka pa ba buntis? Hindi ko alam eh. Tanging sagot niya. Dismayado siya dahil hindi man lang nito sinagot ang kanyang tanong. Hindi yata siya nito mahal. Malapit na sila sa bahay ni Lex nang may isang puting van na humarang sa kanila. Pamilyar na naman ang mga mukha ng lula nito. Mabilis ang bawat kilos ng mga ito at walang pagkakataong makatakas dahil maging sa likuran nila ay may nakabuntot na kulay itim na van at noon ay nagsilabas ang mga armadong tauhan. Naroon muli ang kamukha niyang si Marian. Nakangiting papalapit sa kanila. Nagkita na naman tayong muli. At sa pagkakataong ito, wala na kayong kawala. Traidor ka, Lex! Sigaw ni Marian. Hindi ako ang traidor. Ikaw. Kasalanan ko ba kung si Angel na ngayon ang minahal ko? Ilang taon akong nagtiis. Hinintay ko maging totoo ka sa akin. Pero ano, Marian? Harap-harapan mo akong niloloko. Tila walang halaga ang damdamin ko sa'yo. Kaya ka naghanap ng kamukha ko. Ang kamukha mong ito ay kapatid mo, Marian. Anak siya ng iyong ama sa babaeng pareho niyong pinugmulan. Minsan kong nakita si Angel sa isang balon nung namamasyal ako. Panahong wasak ang aking puso dahil sa panluloko mo, Marian. Hindi ko na malaya na nakarating na ako sa isang probinsya. At simula noon, ay nagtanong-tanong ako. Napaglaman ko na noong ipinanganak ka ni Mariana. Kinuha ka kaagad ni Haring Sator. Kaya doon ka lumaki sa mundo ng mga engkanto. Pagkalipas ng ilang taon, nag-asawa si Marian ng isang mortal. At si Angel, siya ang bunga ng pagmamahalan nila. Mahabang kwento ni Lex. Hindi kita maintindihan. Sino si Haring Sator? Biglang sabat ni Angel. Isa siyang hari ng engkanto na nahumaling sa iyong ina na isang immortal. Magkapatid kayo ni Marian. Wika pa nito. Pero bakit mo ako pinakasalan? Gayong kasal na kayo noon ni Ate Marian. Bakit mo kami gustong pag-awayin?
Tanong ni Angel. Hindi ganon. Ang gusto ko lang noon ay makalimutan si Marian. Ngunit nakita kita. Naisip kong ikaw na lang ang ipapalit ko sa kanya. Baka sakaling mawala ang sakit ng aking puso gawa ng pagkabigo. Ngunit wala akong lakas ng loob. Ang tanging ginagawa ko lang noon ay sundan ka. Hanggang sa nakarating ka ng lungsod. Awang-awa ako sa naging kalagayan mo. Ngunit hindi ko alam kung ano ang pwedeng maitulong ko. Kaya nang ibenta ka ng tiyuhin mo sa kasa, ay kinausap ko agad ang may-ari. Nag-offer ako ng malaking halaga kapalit mo. Mahaba pang kwento ni Lex. Tahimik lang din na nakikinig si Marian. Unti-unti itong natauhan at biglang naging malambot ang puso kay Angel. Lumapit ito sa kanya. Hindi ko alam na may kapatid akong mortal. Salamat sa iyo, Lex. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya makilala. Emosyonal na wika ni Marian. Tawarin mo rin ako, Lex. Hindi ko kasi matanggap noon nang ipagkasundo ako ng amang hari sa iyo. Tsaka ko na lang naramdaman na mahalaga ka sa akin nung pinandidirehan ako ng lalaking minahal ko. Hindi niya matanggap ang katauhan ko dahil may dugo akong engkanto. Kaya naisip ko na baka para lang talaga ako sa isang engkanto. Sa iyo, Lex. Ngunit huli na dahil nahuhumaling ka na kay Angel na kapatid ko pala. At wala man lang akong alam. Mahabang litanya nito. Ate Marian, tanggap mo na ba na kami na ngayon ni Lex ang legal na mag-asawa? Tanong ni Angel. Oo, mahal kong kapatid. Huwag kang mag-alala. Tatanggapin ko. Salamat, ate. Magiging tiyakan na rin dahil nagdadalang tawa ko ng pamangkin mo. Wika pa niya. Talaga? Halos sabay na reaksyon ni Lex at Marian. Sobrang tuwa ng mga ito. Nangako si Marian na tatanggapin na ang kabiguan. Tanggap nito na ito rin ang may kasalanan ng lahat. Lagi akong dadalaw kapag nakalabas na itong pamangkin ko, ha? Wika ni Marian nang magpaalam na ito. Pinaalis na nito ang mga armadong tauhan. Samantalang naiwan si Angel at Lex na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nagkatinginan ng malagkit at nakangiti ng sobrang tamis. Sabi ko nang mahal mo ko eh. Ayaw mo lang aminin eh. Wika ni Angel. Pasensya na. Sa totoo lang, mahal ko naman talaga ang ate mo. Pero dahil sa kagustuhan kong makalimutan siya o makaganti, nagkaroon ako ng galit sa kanya. Dahil sa kamukha kayo at isa pa ay kapatid ka. Para bang nagkaroon din ako ng galit sa iyo kasi naalala ko siya sa imahe mo. Pasensya na. Hindi ko din alam sa sarili ko noon. Mahal ba talaga kita o panapakip butas lamang? Pero ngayon, ipagtanto ko na ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Angel, sobrang mahal na mahal kita. I love you. Noon lang niya nakita ang napakatamis ng ngiti ng asawa. Ilang taon na sobrang lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Kaya pala masungit ito sa kanya dahil nadamay lang siya sa galit nito sa kanyang ate. Noon pa man talagang minahal kita. Takot lang ako na ipakita at baka makatulad din ni Maria noon ay baliwala lang ulit. Minsan talaga ang sakit magmahal. Ngunit sabi nila, laging may bagahari pagkatapos ng ulan. Basta may araw. Wika ni Lex. Anong koneksyon sa atin nun? Sa akin lang, hindi mo naman naranasang mabigo, hindi ba? Tapos na ang pagdadalamhati ko. Ngayon ay magiging makulay na ang buhay ko. Dahil sa iyo, Angel. Sa inyo ng ating magiging anak. Wika pa nito. Napayakap si Angel dito ng sobrang higpit.
Hindi niya naranasang mabigo sa pag-ibig. Hindi siya nakaranas ng puppy love at love at first sight. First love ba at kung ano pang uri ng pagmamahal iyon. Dahil ang mga iyon ay pinagsama-sama na lahat nang makilala niya si Lex. At hanggang dito na lang po kasi nagmahalan na sila. At huwag tayong mainggit. Di joke lang. Merry Christmas po ulit. Ang kwentong ito ay handog ko sa inyo sa araw ng Christmas. Mabuhay tayong lahat at Merry Christmas ulit. Sa mga nag-aabang kay Sapiro, huwag kayong mag-alala. Upload ko ulit yon. Tapos, special type pa. Salamat.